pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyernong ito. Kung hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traidor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para hulihin si Pangulong Duterte. Hindi pwedeng sundin ang isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Sundin mo man ang lahat pero may mamiss kang isa. Guilty ka sa lahat. Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. Susubukan ko lang to the international media. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No! This is about humanity. They kidnap our president. At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte tuta ng singkit. O sige na, edi wow. Basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Ang ina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago. Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. I know. Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan napupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kinukompliment mo lang na DDS ang dailan, but safest city kami sa buong bansa. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon, wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na kaagad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo? O sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balanse yung bansa, pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim, pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Dahil lang sa personal ng motibo kung saan na napupunta? Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka bang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo, wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga! Maaaring lamangan mo ko sa ingay, pero sa isip, asa! Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala. Pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala kang narinig na nilait ko yung politiko mo, doon ka sa akin humanga. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ba't kita didiktahan sa kung ano ang tama? Walang nananalo sa gantong debate pero talo yung walang pangunawa. Tandaan mo yan. At doon tayo nagkakapareha. Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung feeling lang edukado, dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, ikay malinis train na bao.